Wow! Minsang umaga po nang ako ay umakyat dito sa aming rooftop, natanaw ko po na ang aking dragon fruit na tanim ay meron na palang mga bunga. At hindi ko rin akalain na tignan nyo naman po, may mga hinog na. Nasilip ko po at sinilip ko na rin ng camera dahil sa ito ay aking pwedeng ipakita sa inyo na halimbawa nasa isang sulok lang pala ng bahay o di kaya sa isang maliit na pagtataniman ay magkakaroon ka po ng aanihing dragon fruit. Yung dragon fruit po pala na ito ay isang beses isang taon lang nagbubunga. Kung bakit isang beses isang taon lang nagbubunga, ay hinihintay niya po yung pagpatak ng ulan. Ang pagpatak naman po ng ulan, yung saganang ulan natin ay isang beses din naman isang taon. Kaya naman po, ito ay akin ng pipitasin. Dahil sa may pampitas naman po at mayroon akong ginagamit na sungkit, gaya po ng bakal na maliit na ito na may baluktot sa dulo, yan po ang ginagamit kong panungkit. Meron na din po akong lagayan dito at saka may kinuha po akong guantes na yun po ang gagamitin ko para hindi naman ako matinik. Napakatinik po pala ng dragon fruit na ito. Ito po pala ay hindi basta-basta mapipitas. Kailangang maingat dahil sa ang tinik po niya ay napakatutulis. Ang guantes ko po na gagamitin sa kanya ngayon ay talagang matibay. Makapal po yan para hindi naman ako matinik ng malalim. Ayan, kinuha ko na po itong sungkit at sige po, samahan nyo ako at mamimitas tayo ng dragon fruit. Dadaan muna tayo dito sa aking mga tanim na gabi. Yan po kasi ay tinatanim ko dyan at napakalinis po niyan na pwede namang gulayin yan kapag gayaan ay dumami. Pinapadami ko rin po yan para mayroon din namang magulay. Ayan, dito po ako dumaan sa kabilang side ng aking bahay sa rooftop. Dito po ay meron na din palang isang piraso dito sa bunga ng aking dragon fruit. Siya na po yung una kong pipitasin. Hinog na po pala. Yan po oh. Yan, napitas ko na. Naku, nabalatan pa. Kitang-kita ang laman. Nako, napakasarap naman ito. Pero mamaya na po yung kain na yan. At pipitasin ko pa po yung mga ibang nandito na natanaw ko kanina. Kung hindi po ako nagkakamali ay meron akong natanaw na 5 hinog kanina. Yun po ay aking pipitasin lahat. Itinanim ko po ang dragon fruit ko dito sa sulok lang ng aking rooftop na may kaunting lupa. Hindi po pala maselan ang pagtatanim ng dragon fruit. Yan po pala ay kung magdidilig ka ay hindi naman siya obligado diligin araw-araw dahil nabubuhay po siya kahit hamog lang. Pero hindi po siya magbubunga kapag ganun lang. Kaya ang pagbubunga po niya, gaya po ng nasabi ko kanina sa unahan, ay yung panahon ng pagpatak ng ulan na malalakas. Kaya nito po pumatak na ang ulan, nakita ko pong nagbulaklak na siya. Napakaganda po pala ng bulaklak ng dragon fruit at napakabango. Ngayon po ay pipitasin na natin yung mas malapit na bunga. Ayan, tumitsempo lang po ako ng aking tatapakan at para makuha natin ng maayos. At susungkitin ko na yung isang bunga
na nakikita nyo dyan. Yan po ay pag nasungkit natin ay napakadali din naman pong pitasin. Pero kapag ikaw po ay nadikitan ng mga sanga ng dragon fruit, naku, punong-puno po yan ng tinik. Opo, punong-puno po ng tinik yan. Kaya pinagbubuti po natin yung ating paghanap ng tiyempo para hindi po tayo matinik. Mahirap na po matinik niyan. Kaya naman, ingat-ingat po ang aking ginagawa. Itinaas ko na rin po yung stand ng camera ko para medyo madungaw po yung pagkuha natin ng dragon fruit. Ayan, nanunungkit na rin po ako. Sinubukan ko na pong sungkitin yung unang mas malapit. Ayan, ipapakita ko sa inyo yung pagpitas. Ayan, meron pong nasungkit na isang medyo malaki. Pinipilipit lang po ang pagpitas niyan. Yan, hindi na po ginagamitan ng anumang matalim na bagay. Basta't yan po ay nahawakan nyo na ay pag pinilipit po, bigla na lang po siyang matatanggal sa parang jelly niyang katawan. Napakalambot po ng katawan ng dragon fruit. Yan po ay napakasimpleng anihin. Meron din pong pa isa-isang bunga ng sili ko dyan, na ang sili po, ang tawag na yan ay siling jablo. May iba-iba na pong pangalan ng jablong ay sili ngayon. Yes, sorry po. Ito, meron po akong sinusungkit na isa pa, may kakambal po siya. Pero, ayan po, pinipitas ko na. Ayan, ganyan po ang pagpitas. Pagpihit lang po. Ayan. Ayan. Ganyan po ang pagpitas. Kapag ka mamimitas ng hinog ay nakaka-excited po. Ayan. Tignan nyo naman oh. Kambal pa itong kinukuha ko na ito. Pero yung po kanyang kakambal, hindi pa po hinog. Iiwanan ko pa yan para tumamis pa po yan. Ganun po ang aking ginagawa. Kung medyo hilaw pa po na ganyan, ay iniiwan ko pa po dyan sa kanyang sanga. Mababait naman po yung mga kapitbahay namin dito. Kahit naman walang bakod yan na natatanaw nila, ay tinuturo lang po nila na yung dragon fruit po ninyo kahimas ay hinog na, pitasin nyo na. Ayun, ganun po lagi ang binabanggit nila. Ayan pa po, mayroon pa akong sinungkit na ang laki. Ang laki po nitong pinipitas ko na ito. Napakalaki po, kaya medyo mahirap pitasin. Oh, kalaki po. Ayan po. Tingnan nyo naman na unti-unti ko na pong napitas at meron pang isa. Ayan po. Oh. Sana po ay natutuwa din kayo sa pamimitas ko ng aking dragon fruit. Shout out nga po pala kay Wakiwak TV. Lalo na po, maraming salamat kay Family Ka Business. Sa lahat po ng kanyang kagwang, sa lahat po ng subscriber ng Family Ka Business. Ito po ay nakita ko na po sa inyo yung aking napitas. Ito po ay dadalhin ko muna dahil dito po ay walang mapagpatungan. Yan. Bit-bit ko na po ang napitas natin. Yan. A few inches later. Ito pong napitas ko ngayon na dragon fruits ay 6 na piraso po ito. Ito po ay hindi pa nakikita ni Mrs. Kahimas. Ibababa ko po ito doon mamaya at titignan natin kung ano ang kanyang reaction. Siya po ay napakahilig sa ganitong prutas. At ito naman po
ay ganito pala ang pagbubunga ng dragon fruit. Noon pong umani ako nito ay noong 1 taon pa. Opo, noong 1 taon pa po. Ngayon po ang kasunod. Sa madaling sabi po ay isang beses 1 taon siya nagbubunga. Ganon po pala magbunga ang dragon fruit. Isang beses po pala 1 taon ito magbunga. Kapag nagbunga naman po siya ay matatakam ka talaga dahil ang kanya pong mga bunga ay ang lalaki. Bukod sa malalaki po ay masasarap po ang bunga na ito. Ito po ay pag natikman mo ang isa at lalo na po siya ay narito lang nakatanim sa rooftop sa kakaunting lupa, akala ko po ay hindi matamis. Ganun po pala. Kapag ka ang lupang kinatatamnan niya ay limit lang, mas matamis po yung bunga niya. Ay, sure po yun. Napakatamis po ng bunga ng aking dragon fruit. Ngayon po ay umani ako ng 6. Ang susunod po nito ay marahil makapag-ani pa ako ng mas marami dito. Kung sila po ay magsasabay-sabay. Matatanaw po natin yung natira. Ang natira po ay tatanawin natin. Ayun. Ayun po oh. Meron pa puroong maniba. Meron pa nga pong isang natirang hinog doon. Ayun. Yan lang po ang pinag-anihan ko. Isang area lang po yan. Isang area lang po yan na pinag-anihan ko ng dragon fruit. Kaya naman, ngayon po ay ibababa ko na ito doon sa kay Mrs. Kahimas. At titignan po natin kung ano ang magiging reaction ni Mrs. Kahimas dito. Yan. Bababa ko na po ito doon. Ayan. Po ay pababa dito sa aking rooftop. Kaya naman medyo dumilim. Hindi po nagsisindi ng ilaw na madalas si Mrs. Kahimas. Mas gustong gusto niya po yung ganitong natural. Kaya naman po medyo madilim dito sa aking dinaanan. Ayan, tuloy na po tayo. Ayan. Hello? Madam? Come here. English yun ah. Ayan po si Mrs. Kahimas. Ayan po siya oh. Oh, tignan mo naman. Ay, dami. Ayan. Ay, nako. Ilan to? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Magsalita ka naman kung ano ang 6. hilig mo dyan. Paborito ko po to. Laki oh. Ayun. Ito ay dragon fruit. Kaway-kaway po sa mga may hilig ng dragon fruit. Ayan. Wow, salamat. Kahimas TV. Ayan. Ayan po si Mrs. Kahimas. Ang Diyan. laki. Ang laki ito. Oh, napakalalaki at marami pang natira doon na talagang pwede pa nating mapitas yun sa susunod na araw. Sabi ko nga kanina
ay isang taon, isang beses lang po nagbubunga yung dragon fruit. Isang beses lang po namin naaanihan yung dragon fruit. Kaya naman, sa lahat po ng mga kahimas, kami po ay nagpapasalamat sa inyo at natapos nyo yung aking video dahil sa aking pamimitas ng dragon fruit. Narito po kami para bumati sa una ka-business family, sa lahat po ng kagwang, Wakiwak TV, at kay Papa Dins, Daddy Dave, lahat po ng supporters at followers ng ka-business family, lahat po ng subscriber, lahat po ng bagong subscribe kay Kahimas TV. Maasa po ako na patuloy po kayong susuporta sa akin sa nakatagdang mga pagtulong po natin sa mga nangangailangan. Kahimas TV po bumabati ng magandang umaga, magandang gabi sa lahat ng panig ng mundo. Dito naman po sa buong Pilipinas. Happy weekend po sa inyo. Ang inyong lingkod, Kahimas TV. Thank you po.